Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong January 9 taong 2025. At ayan, dito po tayo sa daily chart time frame ni Shiba Inu at mapapansin po natin dito na nagkaroon po siya ng breakout dito noong January 7 sa ating support. Yan, dito po sa ating support na 40 digits 2362. At isa po sa ating projection rito na kapag nabasag po ito ay babagsak po siya at maaari po siyang umabot hanggang dito sa ating support zone. At yan na nga yung nangyari dito. Yan, nung nagkaroon tayo ng breakout ay bumagsak po siya hanggang dito sa ating support zone dito. Kaya yan, ang kagandahan po niyan ay meron po tayong nakaabang rito na isang buy pending order dito sa presyong 40 digits 2086. Kaya nakabili po tayo dito. Yan. Ngayon ay kailangan po nating palitan yan ng isang sell pending order dito sa presyong 40 digits 2362. Kaya yan, nabasag na rin po ito. Kaya ito na po ay nagsisilbing isang resistance. Yan, sa mga bago lamang po rito ay yung color coding natin dito is lahat ng mga kulay green ay mga resistance. Lahat naman po ng mga kulay red dito sa ibaba ay support. Yan, pag sinabi po nating resistance, ito po yung mga kulay green ulit. Ito po yung mga pumipigil na price levels. Yan, ito po yung mga price levels na pumipigil sa pag-angat ng presyo ng market. At yung mga support naman dito, ito yung mga kulay red, ito naman po yung kabaliktaran. Ito naman po yung pumipigil sa market price sa pagbagsak nito. Yan, katulad po ng nangyari rito sa ating support zone dito. Kaya yan, mga magagawa nilang pigilan yung pagbagsak ni Shiba Inu. Kaya mukhang mauuwi po ito sa pagkukonsolidate dito. Yan, pero ayan, kung sakaling nabasag po, ayan, nabasag po ni Shiba Inu ang support zone natin dito. Ayan, kung sakaling yan, tumagos po siya dito sa ating support zone na ito, ayan, ay magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. At ang unang ang sunod na support na pipigil sa pagbagsak nito ay isang minor support dito po sa presyong 40 digits 1917. Kaya yan. Pero kung magagawa pong pigilan ng ating support zone ang pagbagsak na ito ni Shiba Inu, ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate dito sa ibabaw ng ating support zone dito. Yan, magko-consolidate po siya rito. Kaya, ayan. Ngayon kung pag, ayan. Para magpatuloy naman po sa pag-angat sa presyo itong si Shiba Inu, yan, ay kailangan po niyang basagin yung dalawang mga minor resistance natin dito. Ayan, yan, yung pinakauna ay dito po sa 40 digits 2362 kung saan ay meron po, ito po yung unang price target natin ngayon dito. Kaya yan po yung kailangan niyang basagin. At maliban po dyan, sunod ay ang minor resistance natin dito sa 40 digits 2466. Yan, kailangan po niyang lampasan yung dalawang minor resistance natin dito para marating niya yung resistance zone natin dito. Yan, dito po sa mga presyong 40 digits 2683 hanggang 40 digits 2885. Yan, or dito na rin sa major resistance natin dito sa 40 digits 2777 kung saan ay yung sunod na price target natin dito. Kaya yan po yung aking mga projections dito kay Shiba Inu. Pero base po sa mga signals natin ay ayan, bearish po ang bearish po yung signal natin sa ating dalawang indicators dito. Yan, nananatiling maski lumiit yung sukat ng ating Hall-Sweet indicator dito ay nananatili pa rin na kulay red ito. At yan, bigla po ulit na nag-form ng mga QQE bars dito sa ilalim ng zero line. Yan ang ating QQE mode indicator. Kaya sinyalis po yan na
mas nakakalamang po ang bearish pressure natin dito kay Shiba Inu. Pero yan, maski lamang po yan ay maliliit po yung signal natin. Ibig pong sabihin ay mahina po yung ating bearish momentum. Kaya medyo alanganin na rin kung magagawa talaga nilang basagin yung ating support zone dito. Kaya possible po na kung hindi po nabasag ito ay mauwi lamang po ito sa pagko-consolidate yan sa ibabaw ng ating support zone dito. Yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Shiba Inu. Sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.